Okay, good guys, no? Meron naman tayong gagawin guys na Toshiba. So ayan guys, blinking yung cold indicator niya. So ang issue nito guys, hindi lumalamig, no? So before daw, bago ito masira, sobrang lamig naman, nagyayelo kapag hinahayaan nila na kasaksak magdamag, nagyayelo naman. No? So ngayon, ang issue naman nito, hindi siya lumamig, no? So gagawin natin guys, i-check natin, tingnan natin kung anong problema, no, kung bakit hindi siya lumalamig, no. So Toshiba, no. So yung huling upload natin, Toshiba din, no. So hindi rin siya lumalamig. Ang issue naman nun guys, barado yung system. At saka yung sensor niya sira, no. Kaya medyo malaki yung naging problema nung kaka-upload lang natin. So ito naman guys, i-check natin. So buksan natin guys yung likuran nito para matest natin. Para malaman natin kung ano talaga ang naging problema, no. Bakit hindi siya lumalamig. So yan, nandito pala tayo ngayon guys sa Parañaque. No, nandito tayo ngayon nag-service. So from Santa Rosa, tumakbo tayo ng Parañaque para lang i-repair itong Toshiba bottom load dispenser. So kung gusto niyo magpa-repair sa amin guys, message lang kayo sa aming Facebook page sa Norte Repair Shop. No? Kami po ay nag-home service ng Cavite, Laguna, Batangas. No? So yan. So ito na nga guys, binuksan na natin. So unang i-check namin dito guys, yung sensor ng cold, no, kasi sa cold nagkakaproblema. Yun ang unang tingnan natin, yung sensor. So i-check natin, i-test natin kung buo pa ba yung sensor nito. Ayan, so testingin lang muna natin to, no. So yan. So check lang natin to guys. So, binabaklas lang po natin muna, no? Kung para matest natin yung pinaka sensor. So ang dito guys, yung ginagawa namin dito, kinakat na lang namin yung wire ng sensor dito, no? Para hindi na natin siya doon magalaw yung pinakasakit niya. Kasi minsan guys, yung sakit kasi niyan, kapag hinahugot natin, nabubunot. Kaya minsan nagkakaproblema, no? So dito na lang tayo sa wiring, no? Kakat natin, tapos i-splice na lang natin. Basta magandahan lang natin yung pagka-splice, okay lang yun. So yun, pinunasan natin to guys yung taas kasi medyo binahayan siya guys ng daga, no? May mga ano siya ng daga or ipis yata ito, no? So yan, testingin na natin guys. Sit natin sa ohms yung ating tester. Sukatin natin, no? So yan. So dapat guys, dahil hindi ito lumalamig, ang makuha natin na reading dapat mga 8K. So yan guys, 427 ohms ang reading na nakuha natin. So ibig sabihin guys, sira ito, no? Kasi nga kapag hindi siya lumalamig, dapat mga 7 to 10 kilo ohms ang reading na makukuha natin. So nakuha natin dito is 427 ohms. Shorted siya guys pagdating sa sensor. So ang gagawin natin dito, palitan natin to, no? So at saka nakita natin guys, kung napansin nyo kanina, nagbi-blink yung display ng cold, no? Pag nagbi-blink yan guys, 100% yan, sensor ang problema niyan. Hindi siya lumalamig, tapos nagbi-blink yung pinaka ano niya. Ayan, ito yun guys, yung sensor, binunot natin, no? Hinatak natin, binunot. So may lagayan yun siya dyan guys, sa ilalim. So nakatusok lang yan dyan. So pag nagpalit kayo, itusok nyo lang din kung saan nakalagay yung sensor niyan. Dyan nyo rin ilagay yung ipapalit nyo. So itutusok nyo lang. So nakatusok lang naman yan dyan sa gilid guys, no? So yung puti na yan, thermal paste po yan, no? Nilalagay dyan, ayan. So kahit ilagay nyo dyan kasi marami pang naiwan na thermal paste yan. So kung mayroon kayong pamalit, balik nyo lang yan dyan sa lagayan niya. Sa gilid lang naman yan guys nakalagay. Ayan. So ang reading yan guys ay 8 kilo ohms, no? So ayan. So dudugtungin lang natin yung wire, no? Gamitan natin siya ng shrinkable tube. Then ito, may lighter tayo guys, no? Para pang init dito sa shrinkable tube na gagamitin natin. So yun. So common problem to guys ng mga bottom load, no? Hindi lang sa Toshiba, sa lahat ng brand, Tyler, Hanabishi, no? Kung ano pang ibang brand na bottom load, common problem nila guys yung mga sensor nasisira talaga, no? So isa yan sa mga maintenance ng mga bottom load water dispenser. Kung hindi yung sensor, yung mga pump, yun yung nasisira. So ayan, dudugtong lang natin to guys. Gamitin lang natin ng shrinkable tube. Ayan.
Iniinit lang natin, no? Para maganda yung pagkadugtong natin dito, no? So kung ano naman, pwede nyo talaga i-direct yung socket na lang doon sa board. Pero para iwas na lang masira yung socket. Kasi minsan, pag binubunot mo yung socket guys, matigas. Tapos yung hinang natatanggal. Kaya minsan, maghihinang ka pa ulit doon. Kaya mas maganda kung i-splice mo na lang siya dyan sa wire niya. So yan na nga guys, no? Itutusok mo lang siya doon sa kanyang pinaglagyan, no? So after nyan, i-fix na natin. Tingnan natin. So yan na guys, tingnan natin kung magbi-blink pa yung pinaka-display. Ayan, on natin. So ayan guys, kung mapansin nyo guys, ayan. Steady na siya guys, no? Ayan, no? Ayan. So once na steady na yan, ibig sabihin working na siya. Pag nagbi-blink yan guys, ibig sabihin may problema ka sa sensor kapag ganun ang inyong mga water dispenser. So yan. So pag nag-steady, good yan. Ibig sabihin working. Okay? Thank you. Bye-bye.